Good day mga netizens! Welcome back sa isang panibagong vlog. Kung bago ka sa channel ko, this is Ned Adriano. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang notified once may bago akong upload. So, nakaraang vlog, pinag-usapan natin sa isang Ned Talks episode kung bakit ka dapat mag-automatic na motorcycle. Ngayon ay babawi tayo sa mga naka-manual transmission na motor at mga naka-semi-automatic. Pag-uusapan naman natin, bakit ka ba dapat mag-manual transmission na motor or semi-automatic? Papasok na dyan. So kung di mo napanood yung last vlog, huwag kalimutang i-check sa aking YouTube channel, sa video section, sa playlist, yung Ned Talks about doon para mapanood mo at ma-enlighten ka din sa perception kung bakit ka dapat mag-scooter. So let's get right to it. So unang-una sa manual transmission or semi-automatic, may dalawang bagay lang ako nagustuhan dyan. Yung una dyan is yung controls. Meron kang controls na mas marami at mas agresibo pagdating sa mga manual transmission and semi-automatic na motor. Papasok na dyan yung sa gears, sa clutch, yung sa foot brake, such things na sobrang makakatulong kung ang hanap mo is more on controls pagdating sa motorcycle. Pagdating kasi sa first gear and second gear, kakailanganin mo yan when it comes to overtaking sa mga sasakyan. Kung kailangan mo mag-overtake, kakailanganin mo ng first and second gear. Kung pababa or decline or kung ano man tawag doon, decline na daan, yung dadaanan mo, kapag naka-primera ka or segunda, is medyo mararamdaman mo yung tinatawag nating engine brake na makakatulong para mas magkaroon ka ng control sa motor mo at hindi yung dire-diretso ka pasulong pababa. So yun, maganda yun. And when it comes naman to speed, halimbawa mga open highway or yung mga open na kalsada at kakailanganin mo ng speed, nandiyan na papasok yung Tricera. Kung hanggang 6 gear, yun pwede din. 3rd gear to 6 gear, dyan na papasok yung acceleration mo. Kung naghahanap ka ng acceleration sa motor, dyan papasok yan. So mas marami kang controls kumbaga when it comes to the acceleration, the speed of your motorcycle, kahit mabagal o mabilis man yan. It goes the same way with the semi-automatic. Yun, may gears din siya, so malaking factor yon na siguradong makakatulong sa ating mga motorista. Actually, sa totoo lang, inire-recommend ko pa nga ang manual na transmission na motor sa mga beginners. Bakit? Yung iba kasi sabihin, mag-scooter ka na lang kasi nag-aaral ka pa lang, such things. Pero mas maganda siguro na mas matuto muna tayo sa manual transmission na motor. Dahil pag natutunan mo yan, nandyan pa yung thrill and excitement mo para mag-drive, 'di ba, ng mga motor. Nandyan pa yung tiyaga mo na matuto, na i-explore yung motor mo, at gumaling sa driving skills. So, i-grab mo yung opportunity na yon para matuto lalo sa pagmumotor. Yun yung isang bagay na nare-recommend ko. So, when it comes to beginners, mas gusto ko na mas matuto kayo dun sa manual transmission ng motor para yun, makuha niyo yung thrill and excitement. Nandun pa kayo sa mga oras na gigil pa kayo matuto. So, you can take advantage of manual transmission na motorsiklo. So, siguro ang pangalawa na nagustuhan ko dito sa manual transmission na motor is yung consumption or fuel consumption niya. 'Di ba? Alam naman natin na sa mga businesses, laging ang gamit ay mga manual transmission na motor dahil matipid nga ito sa gas. Kagaya ng mga tricycle driver, mga delivery, 'di ba? Lahat sila halos or kundi man lahat, meron kasi mga nag-scooter na pero manual transmission yung mostly na ginagamit dahil napaka-efficient niya when it comes to fuel consumption. Alam natin na napakatipid sa gas pagka manual transmission yung motor mo. Walang duda dyan. So kung medyo nagigipit ka sa budget, I highly recommend that you go for a motorcycle na manual transmission. Syempre, meron din mga downside yan. Hindi lang naman puro positive. So, sa manual or semi-automatic transmission, meron din mga bagay na medyo hindi ako nagustuhan when
when back to the time na ginagamit ko yung manual and semi-automatic na motor. Kagaya nung sa sapatos, lalo na kapag yung sinusungkit-sungkit pa yung gears ng motor mo, medyo laging nadudumihan yung sapatos ko, and also na gagasgasan kapag naka leather shoes ka or black shoes or such things. Medyo nagagasgasan siya lagi kapag ganun yung gamit mo, kapag medyo sungkit-sungkit pa. Yung iba naman kasi tapak-tapak lang, so sanayan lang din yan. Siguro wear proper gears na lang. Pero kung everyday drive mo, syempre di mo maiwasan, minsan may mga suot ka na dapat uniform, or kapag gagala, di ba, may mga times din na gusto mo rin pumorma. So yun, medyo hassle ako doon ng konti. Tapos medyo mas prone sa mga talsik-talsik since naka-expose yung paa mo. Pero okay lang siguro, sanayan na lang din siguro, depende na lang din sa nagde-drive. Pero yun yung mga nakikita ko na medyo hindi ko nagustuhan sa manual transmission na motor. Tapos medyo syempre kapag pagod ka sa work, medyo nakakapagod, lalo pag siguro sa long ride, medyo nakakapagod. Just for me pero yung iba gusto nila yon kasi doon sila nagigising. Doon sa daming controls ng motor, doon sila nagigising. So dagdag pa doon syempre yung clutch, 'di ba? Yung clutch niya, yun yung nakakatulong talaga sa fuel consumption and also dagdag controls Dahil kapag nag-clutch ka, nadi-disable niya yung engine ng motor. So yun yung nakakadagdag sa fuel consumption kung bakit mas matipid siya, and also nakakadagdag sa control sa safety features. Hindi yung kapag tinrattle mo abante na lang bigla, di ba? May nag-comment nga nung nakaraan yung baka pag nadali ng bata medyo hindi ka abante ka agad, di ba? Kung naka-clutch ka. Such things na mga ganun. Mga simpleng bagay pero sobrang nakakatulong din. Basta pagdating sa control, sa thrills and excitement, perfect ang manual transmission. Sa cornering, sa banking, mas marami kang choices kung paano mo kukontrolin yung motor mo. Siguro dagdag pa dun sa medyo disadvantage, most kasi ng manual transmission ng motor is wala siyang storage kadalasan hindi lahat, pero pwede ka magpakabit ng GV box. Yun nga lang, pwedeng maapektuhan kahit papano yung natural balance na nakadesign dun sa motor na binili mo. So kung sanay ka na rin naman, okay din naman for convenience, mag top box ka, GV box or anything na palagay mo makakatulong sa convenience mo sa everyday lifestyle mo na gamit mo yung motor mo or sa long ride. Depende sa'yo kung saan mo gagamitin yung mga equipment na idadagdag mo aftermarket parts. So, ayun lang siguro yung masasabi ko. Panigurado marami ako na miss out, marami akong nakakaligtaan. Kaya kakailanganin ko ng tulong nyo para mag-comment kayo sa baba kung meron kayong mga di nagustuhan, or meron kayong gustong idagdag, or meron kayong gustong ituro, para matulungan natin yung isa't isa na maghatakan tayo pataas at yung mga nagde-decide pa lang na bumili ng motorsiklo. So yun, comment lang kayo dyan sa baba, yung mga taga Santa Rosa, Laguna, shout out sa inyong lahat. Please like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Magkakondak ako ng meet and greet soon. So early 2020 siguro mag-conduct tayo, mag-meet ko yung mga nandito para malaman ko kung may mga nanonood ba sa akin dito, kung meron bang mga motovlogger dito na gusto collab sa akin. I'm very open about it. So comment lang kayo dyan sa baba, i-PM nyo ako sa Facebook page ko, doon tayo mag-usap. And yun, see you on the next vlog. Yung mga nagpapa-shoutout, kapit lang kayo, shoutout ko kayo sa dulo ng vlog na to. Ride safe always mga netizens. Advance Merry Christmas and Happy New Year to all of you. And soon, sana magkaroon na tayo ng giveaway, and also mamimigay tayo ng stickers kahit dun sa mga hindi pa masyado nakakilala sa akin para lumawak yung network natin. Okay? I hope you enjoy this vlog. Thumbs up, subscribe. See you on the next one. Peace out. Bye-bye now. Mga netizen, isang malupitang shoutout tayo sa mga nagpapa-shoutout sa akin. Shoutout kay Cycling Addict sa napakaganda niyang payo sa akin dun sa kung mag-upgrade ba ako. Solid ka, ayos yon. Kay Arvin John Roalios, shoutout sa'yo. Kay Roderick Balagbis. Kay Root 66 Islam Dog. Kay John Sebastian. Kay Lawrence Loseo. Kay Aaron San Jose. Kay Tech Pinoy, kay Ralph Ticao, kay JJ Javier from KSA, kay Albert Marquez, kay Tito Cagadas na #1 fan ko daw, shout out sa'yo, kay Rising Oblivion, kay Rainiel Eufenia,
Michael Francisco at J. Vicente. Yung mga gusto magpa-shoutout guys, shoutout, subscribe lang kayo and comment down below. Shoutout ko kayo sa next vlog. Maraming salamat sa panonood. Dagdagan nyo yung mga sinabi ko dito sa vlog na to. Like nyo yung Facebook page ko. Ride safe and peace!